Habang lahat ay excited na suriin kung ano ang nasa loob. Natuklasan ni Zhao Xiaofeng ang isang nakakatakot na aura. At di nagtagal, naramdaman ng lahat ang pagdating ng isang demonyo. Isang marupok na kamay ang lumabas mula sa bola ng ilaw. Ang eksenang ito ay agad na ikinagulat ng kutsilyo. Sa huli, lumabas siya. Dumating siya sa Tianyuan Realm. Nagulat si Lolo Merong matapos makita ang immortal na babae. Ngunit sa sumunod na sandali, natuwa siya matapos makita ang isa pang immortal. Sa pagkakataong ito, hinawakan ni Merong Zhu ang manggas ng kanyang lolo. Matapos tanungin kung ano ang gagawin, sinabi ni Lolo Merong sa kanya na ang kutsilyo lang ang kanilang pag-asa. Binati niya ang maliit na babae. Dahan-dahan siyang lumapit dito at tinanong ang kanyang pagkakakilanlan. Agad siyang nagalit matapos tawagin. Tumalon siya sa hangin. At sumugod siya patungo sa kanya na may layuning pumatay. Agad siyang bamulong ng spell. At inihagis ito sa kamao niya. Huminto ang kanyang atake sa kalagitnaan at isang mukha na puno ng galit ang lumitaw sa kanyang mukha. Habang nakangiti, sinabi niya sa kanya na basura ang kanyang paglilinang. Nagulat ang lahat sa biglaang pahayag na ito. Nagpasya siyang tuklasin ang kanyang mga alaala. Kumislap ang ilaw sa harap ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay nabunyag ang kanyang nakaraan. Nahaharap siya sa isang malupit na lalaki noong bata pa siya. Tinamaan siya ng palad at bumagsak siya ng malakas. Nagpakita ng bakas ng awa ang kutsilyo sa kanyang mga mata. Sa ngayon, nawalan ng malay ang babae. Inutusan niya ang lahat na itago ang lahat. At kung may lumabas, magiging kakilakilabot ang mga kahihinatnan. Agad na tinanggap ni Lolo Merong ang utos. Naniniwala siya na lubusang iimbestigahan ang babae. Tiningnan ang kanyang apong babae, inutusan niya na sabihin sa lahat ng disipulo na itago ang mga pangyayari. Balisa niyang tinanggap ang mga tagubilin. Dahil wasak ang lugar, nagtataka siya kung may tatago ba nila ang balita. Bumalik ang kutsilyo. Agad siyang tinanong ng manok kung bakit niya dinala ang babae. Hindi siya sumagot at tinawag ang puno ng peach. Umugang ang mga dahon nito. At pagkatapos ay nagbago ito sa anyong tao. Nang makita ang babae, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Nagulat siya matapos matuklasan ang nakaraan ng babae. Isang bulaklak ang nagsimulang lumitaw sa kanyang palad. Di nagtagal, namulaklak ang bulaklak. Inilagay ito sa ulo ng babae. Pagkaraan ng ilang sandali, lumaki ito at nilamon ang babae sa loob. Ang magulong aura ng babae ay nagsimulang hamupa. Sa oras na iyon, sumilip sa labas ang Immortal Sword. Agad na nanlaki ang mga mata nito sa pagtataka. Ang babaeng nakita nito ay si Su Ling, ang anak ng Immortal Emperor. Lumipas ang oras at nagising ang babae. Sa sandaling iyon, nakita ng puno ng peach at ng manok na cute ang babae. Nagtataka siya kung nasaan siya. Tinapik ng puno ng peach ang noo ng babae at sinabing nasa bahay na siya at magiging kuya niya ang master. Nang saksihan ng espada ang eksena, sa loob ay tumawa ito, iniisip ang sitwasyon ng Immortal Emperor ngayon. Sa Immortal Realm, isang token na nakalagay sa mesa ang naglabas ng misteryosong usok. Natuklasan ng Immortal Emperor na nagkamalay na ang kanyang anak na babae. Nagpasya siyang magpadala ng sinuman upang hanapin ito. Isang grupo ng mga lalaki ang dumating sa harap niya. Inutusan niya ang lahat na hanapin ang kanyang anak na babae at ang gantimpala ay ang trono ng mundong iyon. Sumapit ang umaga sa bahay ni Chen Pinggan. Ngunit nakahiga pa rin siya sa kanyang kama. Matagal na rin simula nang nakatulog siya ng mahimbing. Sa oras na iyon, isang maliit na kamay ang umabot sa kanya, humihingi sa kanya na gumising. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nagulat nang tawagin siyang kuya. Isang cute na babae ang lumitaw sa harap niya, sinasabi sa kanya na nasa tuktok na ang araw. Kumalat siya paatras at tinanong ang pangalan ng maliit na babae at kung bakit siya nasa kanyang silid. Nagpakilala ang maliit na babae bilang si Su Ling at ang kanyang bahay ay narito. Naisip niya na ang ibig sabihin ng babae ay ang kanyang bahay ay ang lokasyon ng kanyang maliit na bayan at nakita niyang imposible dahil hindi niya nakita ang cute na babae noon. Pagkatapos ay tinapik niya ang kanyang ulo at sinabi sa kanya na dadalhin niya ito upang hanapin ang kanyang mga magulang. Habang lumalabas sila, pinaalalahanan niya itong sumunod sa kanya at huwag mawala. Lumapit siya sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay, tinatanong kung ayos lang. Ayos lang sa kanya at dinala niya ito sa bayan,
tinatanong kung saan ang direksyon ng kanyang bahay. Isang oras pagkatapos, tuliro siya. Dumating muli sila sa kanyang bahay. Agad niyang tinanong kung naaalala niya ang hitsura ng kanyang mga magulang. Ngunit sumagot siya ng negatibo at magsalita na sana tungkol sa peach tree. Sa gilid, agad na pinagpapawisan ang peach tree. At dali-daling naghagis ng bato. Tinamaan nito ang ulo ng maliit na babae, na nagpaiyak sa kanya sa sakit. Nabahala siya at tinanong kung ayos lang siya. Agad niyang naisip na nasaktan ang ulo niya noon at nagdulot ng pagkalito sa kanyang alaala. Nagmaktol ang maliit na babae at malungkot na tinanong kung hindi na niya ito gusto. Dali-dali niyang hinagod ang ulo nito, tinatanggihan ang kanyang mga salita, at nagpa siya na alagaan siya hanggang sa dumating ang kanyang mga magulang. Sa oras na iyon, isang boses ang narinig sa labas, nagtatanong kung siya ba ay nasa bahay. Matapos buksan ang gate, ipinakilala ni Lolo Merong si Zhao Xiaofeng na gustong makipagkita sa senior. Nagbigay galang si Zhao Xiaofeng kay Chen Pinggan, pinasalamatan siya sa kanyang kabaitan. Ngayon, na-verify niya ang katotohanan kung gaano kalakas ang senior. Nagkamot ng mukha si Chen Pinggan, nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ng matandang lalaki na hindi niya pa nakilala. Naisip niya na may isa pang tao ang dumating sa kanyang lugar. Binasag ni Suling ang kanyang pag-iisip at tinanong kung sino sila. Nagulat si Lolo Merong at tinanong kung sino ang maliit na babae. Masaya niya itong ipinakilala bilang kanyang kapatid at ordinaryong tao na tulad niya. Matapos ang kanyang paghimok, binati ng maliit na babae ang lahat. Ang mga matatanda ay natigilan matapos makita ang isa pang makapangyarihang tao. Nakita ang aura ng babae, hindi sila makapaniwala na ordinaryong tao lang siya. Mukha siyang mas bata kaysa kay Merong Zhu na pinakabatang henyo sa bayan, naniniwala ang mga matatanda na ang babae ay isa pang immortal cultivator. Gayunpaman, iniisip ni Lolo Merong na normal lang ito dahil magkapatid sila at naiisip lang niya kung gaano kalakas ang kanilang mga magulang. Pagkatapos ay inanyayahan ni Chen Pinggan ang mga matatanda na kumain at sinabing swerte dahil sila lang ang dalawa kaya sapat ang pagkain. Magalang na tumanggi si Zhao Xiaofeng, sinasabing magiging walang hiya kung kakain sa bahay ng senior. Ngunit mabilis na sumagot si Lolo Merong at sumang-ayon sa imbitasyon ni Chen Pinggan, tinatakpan ang bibig ng kanyang kaibigan. Pagkatapos, pumasok sila sa courtyard. At agad na nag-alok si Suling na magluto para sa kanila. Sa hapagkainan, nagulat si Chen Pinggan na alam ng maliit na babae kung paano magluto at nagtataka kung ano ang lasa nito. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya si Lolo Merong na may bata at dapat siyang maging maingat sa kanyang pagkain. Natigilan si Lolo Merong at habang tinutokso siya ni Zhang Xiaofeng, sinagot niya ang kanyang kaibigan, sinasabihan itong kontrolin ang sarili mamaya kung may kakayahan ito. Sa oras na iyon, kumalat ang aroma sa hangin. At lumabas si Suling na dala ang pagkain na niluto niya. Matapos buksan ang palayok, isang makinang na ilaw ang sumikat mula sa loob. Agad na nagtaka si Zhang Xiaofeng kung ito ba ang maalamat na kayamanan sa langit. Nang maglaon, parehong nakahiga ang dalawang matanda sa kanilang mga upuan na nakabuka ang tiyan. Naitapos ng dalawang demonyo ang isa pang sako ng kanyang bigas. Bagaman ayaw niyang aminin, mas mahusay ang pagluluto ng babae kaysa sa kanya kaya tinanong niya kung saan niya natutunan magluto. Sumagot siya na hindi niya alam ngunit nakita niya ang sarili na nakakapagluto ng maraming ulam. Nang marinig ito, natuwa si Chen Pinggan matapos isipin na hindi na niya kailangan pang magluto. Maging ang plato ay umiiyak sa tuwa matapos matikman ang isang tunay na pagkain. Sa gilid, tanging magreklamo lang ang kutsilyo sa ingay. Sa dining hall, sa wakas ay naka-breakthrough si Zhang Xiaofeng at nakarating sa unang yugto ng pagkabanal. Hindi lang komportable si Lolo Merong sa masarap na lasa ng pagkain kundi pinatibay din ito ang kanyang paglilinang. Tumulo ang kanyang luha habang naaalala ang kanyang apong babae at naisip na mas mababa ito kay Suling, na lubos na nagpapangimbulo sa kanya. Hinawakan niya si Chen Pinggan at humingi ng kapalit, na nagdulot ng isa pang gulo. Sa ibang lugar, biglang bumahing si Merong Zhu. Nagtataka siya kung sino ang nagagalit sa kanya at naisip ang kanyang ama at lolo na wala ng importanteng bagay na lumitaw. Pagkatapos ay tumingin siya sa langit. Isang malaking lumilipad na barko ang dumating. Matapos lumapag sa lupa, bumaba ang Imperial Princess Luo Lanqing at binati si Merong Zhu.
Bumati rin siya at pinuri si Luo Lanqing, sinabing lalo siyang gumaganda. Lumapit pa si Luo Lanqing, tiningnan ang malalaking suso, at itinuro na lalong lumalaki si Merongzu, na nagpula sa kanya. Sa oras na iyon, isa pang lalaki ang bumaba, siya si Luo Xiaojia. Lumitaw ang pagkainis sa mukha ni Merongzu at tinanong ang lalaki kung bakit siya dumating at agad na binalaan ang prinsesa na lumayo sa kanya. Mabilis na ipinagtanggol ni Luo Xiaojia ang sarili, sinabing siya ay isang mabuting tao, at pagkatapos ay bamulong kay Merongzu na aabusuhin niya muli ito kung magiging matigas ito. Nagmaktol si Merongzu at sinagot na kaya niya itong talunin ngayon at hinamon siyang abusuhin muli kung may kakayahan ito. Pagkatapos, naglabas siya ng bahagyang aura, na nagpatalon kay Luo Xiaojia sa pagtataka. Nahulog siya sa lupa at nauutal, tinatanong kung bakit siya napakalakas ngayon. Sa isang mayabang na tingin sa kanyang mukha, ininsulto niya ito sa pagiging mahina laban sa kanya sa kabila ng pagiging isa sa tatlong nangungunang henyo sa kaharian. Sa oras na iyon, hinawakan ng prinsesa ang mga kamay ni Merongzu at tinanong kung ang paglakas niya ay may kaugnayan sa spirit sword na nagpalito kay Merongzu. Pagkatapos ay inihayag ni Luo Lanqing na dumating siya upang hanapin ito. Ipinaliwanag niya na kanina, pumunta siya sa isang auction kasama ang kanyang ama at noong gabing iyon, pinahanga nila ang isang bundok mula sa tuktok ng kanyang atik. Sinasabing ang bundok ay isang lokal na atraksyon na may hindi mabilang na likas na kayamanan at mapagkukunan at ito rin ang batayan para sa pag-unlad ng lungsod. Gayunpaman, isang spirit sword ang biglang dumaan sa bundok. Tuliro si Luo Lanqing at hinulaan na ang espada ay ipinadala ng isang mataas na antas na cultivator habang nagsasanay ng martial arts. Pinutol nito ang hindi mabilang na mga tuktok ngunit ang kapangyarihan nito ay nanatiling hindi nagbabago. Dagdag niya na hindi lang siya kundi maraming malalakas na cultivator ang dumating upang hanapin ang spirit sword. Ipinahayag ni Merongzu na hindi ito spirit sword kundi sword intent na ipinadala ng spirit sword. Ang kanyang mga salita ay agad na nagpakinang sa mga mata ni Luo Lanqing. Pagkatapos ay tumingin si Merongzu kay Luo Xiaojia at bamulong ng may pagkainis. Hinayla niya si Luo Lanqing para mag-usap, iniwan ang lalaki na nagmamakaawa na sumama sa kanila. At habang lumilipad sila, tanging matawagan lang ni Luo Xiaojia sila ng may labis na kalungkutan. Habang lumilipad, ikinwento ni Merongzu ang nangyari at lubusang nakalimutan na panatilihing lihim ang pangyayari. Hindi makapaniwala si Luo Lanqing matapos marinig ang balita. Matapos tanungin ng prinsesa kung nagsisinungaling ba siya, itinanggi ito ni Merongzu at nagpa siya na dalhin ang prinsesa upang makipagkita sa senior. Sa ngayon, nakaupo si Chen Pinggan sa kanyang bakuran na may plotes sa kamay at nagtataka kung naaalala pa niya ang tono dahil matagal na rin simula nang tumugtog siya nito. Biglang sumilip ang ulo ni Merongzu sa gate at humingi ng pahintulot na pumasok. Sumang-ayon siya at tinanong ang dahilan ng pagdating niya. Tinawag ni Merongzu si Luo Lanqing ngunit ngayon ay lubusan siyang natatakot. Nararamdaman niya ang malakas na mga mata na nakatingin sa kanya at nararamdaman niyang nakita ang buong pagkatao niya. Tinapik ni Merongzu ang balikat niya para aliwin siya, tinitiyak na imbitado sila kaya hindi sila sasaktan. Pagkatapos ay itinulak niya si Luo Lanqing pasulong at ipinakilala siya sa kanya. Nagpakita ng mahiyain na tingin si Luo Lanqing at nauuto, binati niya siya at naisip na talagang mataas ang antas ng paglilinang ni Chen Pinggan. Inaasahan niyang magiging isang kulay abo ang buhok na matandang lalaki at hindi kailanman naisip na siya ay napakabata at guwapo. Tinanong ni Chen Pinggan ang babae na mag-relax at hindi na kailangan pang maging magalang sa kanya. Naisip niya na bagaman tinatawag siyang senior, wala talaga siyang nikititing na lakas. Sa likod ng puno ng peach, sumisilip ang ulo ni Suling, nagtatanong kung sino ang mga bisita. Nang makita ang maliit na babae, agad na tinanong ni Merongzu kung sino siya kaya ipinakilala niya si Suling bilang kanyang kapatid. Binati ng maliit na babae ang mga ate nang may cute na tingin sa kanyang mukha. Parehong nagulat sila kung gaano kalakas ang kanyang maliit na kapatid. Ngunit sa parehong oras, nakita nilang cute siya kaya agad nilang niyakap siya ng magkasama. Sa gilid, umubo siya ng awkward, iniisip na hindi maganda tingnan sila bagaman maganda naman ang tanawin. Kaya nagpa siya siyang ipagpatuloy ang kanyang pagtuon sa kanyang plota.
At pagkaraan ng ilang sandali, tinugtog niya ang plota, at kumalat ang nakakabighaning mga melodya sa bakuran. At agad nitong nakuha ang atensyon ni Merongzu. Naramdaman niya ang mga melodya sa kanyang mga kamay. Napagtanto ni Luo Lanqing na ang mga melodya ay gumagawa ng rurok na mga premonition. Narinig ng Immortal Sword ang tonong ito at agad na nagulat. Matapos makinig ng ilang sandali, halos gumaling na ang sugat nito. Hindi nito inaasahan na alam din ni Chen Pinggan ang mga premonition at naisip na ang lahat ng artifact ay naroon para sa kanyang mga tono. Naniniwala ito na hanggat mananatili ito, magiging isang banal na artifact kaya nagpasya itong hindi umalis at maging pinakamalakas na artifact. Nagalit ang wali sa bulong ng espada at sinigawan itong tumahimik at tumabi. Nang inaglang ang espada sa takot, sumusunod sa utos ng kuya. Masayang nagpalakpakan si Suling at pinuri si Chen Pinggan na ikinatuwa niya. Naramdaman ni Luo Lanqing ang kanyang lakas at natuklasan na lubos siyang umunlad sa isang kanta lamang. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.